Top 5 favorite places na dapat nyong bisitahin pag pupunta kayo sa Singapore bilang isang Pinoy tourist. Kaya simulan na natin. Number 1 is Changi Airport dito sa Singapore. So paglapag pa lang namin dito, talagang nabighani kami dito sa may Jewel, The Vortex sa Changi Airport mismo. Na as in wow. Ang magiging impression mo talaga dito sa airport is para siyang mall. And then automated lahat ng mga systems dito, no? Hindi face-to-face, as in lahat computerized. Tapos pwede kang kumain dito and parang nasa loob ka lang ng mall. Pero marirealize mo, nasa Changi Airport ka lang pala. Kahit na marami siyang tourist spot katulad dito sa airport na to, hindi siya matao, hindi siya congested, kaya maganda siyang puntahan. And ang isa pa sa nagustuhan ko dito is hindi siya face-to-face, kundi katulad niyan na automated talaga yung mga systems dito. So, kailangan mo talagang magbasa ng instructions, marunong kang magbasa ng mga directions para hindi ka mawala. Number 2 is Chinatown. Isa sa mga cheapest parts sa Singapore na pwede mong puntahan kung gusto mong pumili ng mga tiyanggi-tiyanggi. So dito, ang dami mga nakasale, ikaw na lang bahalang pumili. And dito banda, parang nostalgic ang feels kasi parang nandun ka sa Divisoria or Baclaran, di ba? Very Chinese ang eksena. So kung gusto mo makamura, dito ka pupunta. So, aside from pupunta ka sa mga tiyanggihan, may mga murang kainan nga pala din dito. Yung mga Chinese food na medyo mura talaga siya. Hindi siya overpriced. Tapos, ang nagustuhan ko dito is kahit na alam nila na turista ka, talagang very approachable sila, lalapitan ka nila at i-offer yung pinakamasarap na pagkain na luto talaga nila. So, authentic talaga yung mga in-offer sa amin. So, nasarapan kami, nabusog kami, and nag-enjoy kami sa pagbisita sa Chinatown. Number 3 ay etong The Trees, located sa Bay Area dito sa Singapore. For me, this is also a must-have visit, lalo na kapag isa kang Pinoy tourist, kasi kakaiba yung pagkakagawa nila dito sa mga artificial trees. So, intended ito for tourism purposes, and ang kagandahan dito is para kang nasa Jurassic, parang nasa jungle ka, parang ganon. So, it's a mixture of artificial tsaka yung mga natural na elements para ma-enjoy mo dito. Ang kagandahan tuwing 7 p.m. or 6 p.m. Magkakaroon ng light show katulad nito. O, di ba? And then pinapa-play yung national anthem ng Singapore, tapos showcasing kung paano sila naging independent country from Malaysia. Kaya nag-enjoy kami nung pumunta kami dito, and the best time dito is pagsapit ng gabi. So, siguro 4 to 5 p.m. hanggang 6 p.m. para ma-enjoy nyo ang katulad nitong show. O, di ba? Kaya, ayan, nag-enjoy ako and sinashare ko sa inyo. Number 4 ay Marina Bay. Makikita nyo dito yung tatlong buildings, tapos nasa taas is parang ship. So, ang laki pala nitong building na mall complex din pala siya katulad niyan. Diba meron din silang vortex, tapos sa baba meron silang food court. Kaya napakain ako ng rendang. O diba, ang sarap nito. So, syempre, kinain ko yung mga wala sa Pilipinas, katulad nitong parang bulto-bulto na siya. And then, pwede kang magmuni-muni dito katulad niyan, and iba talaga yung itsura niya kapag gabi. So pwede kang kumuha ng picture, pwede kang mag-video na pwede mong i-install sa Instagram mo o kaya sa bagong Facebook profile mo, di ba? Hindi siya AI ha. Tunay tong kinuha ko, courtesy of myself, of course, o di ba? Yan yung pa-selfie ko. So pwede ko naman siyang i-screen grab, and then pwede ko rin namang i-post sa SOCMED ko. So ito yung isa din sa mga best places. Number 5 ay yung transportation system nila, such as yung railways tsaka yung bus system. Alam ko hindi siya tourist spot, pero importante rin kasi na malaman natin kung paano nila napapalakad ng maayos yung transportation system nila. As in, grabe, alam mo yon, yung parang pagdating ko dito is, ay, sana gano'n din sa atin. So, hindi naman sa pagko-compare, pero ma-observe nyo kung paano naging sobrang efficient yung mass transportation system nila. Mapa-bus man, mapa-railway. As in,
hindi ka maka-experience ng hassle. Tapos disiplinado pa yung mga tao dito. Kaya may kita mo na, kung maayos talaga yung pamamalakad or kung maayos yung efficiency ng transportation nila, as in, ganito yung epekto niya. So, sana, parang sabi ko, sana sa atin ma-achieve natin yung ganitong ka-efficient ng transportation system. Additional tour na pwede nyong itry sa Singapore ay etong Dream Cruise Ship na pwede siyang mag-loop from Singapore to Melaka, Malaysia, and then pwede rin siyang pumunta sa Thailand and then babalik ulit sa Singapore. So dito, pwede kang kumain unlimited, magpakabusog ka katulad nito, tas ang sasarapan ng pagkain. And then, makikita mo dito sa taas yung kaganda ng cruise ship. So, makikita nyo na naglalayag na from Singapore. So, overnight lang kasi yung tinake namin, which is $129. Depende po yan sa price. Pwedeng mag-increase, pwedeng bababa. And paggabi, ganito yung eksena sa cruise ship. And then, marami pa kayong pwedeng puntahan. So, mga Pinoy, itong mga singer, pwede ka rin mag-karaoke. Tapos, ang daming mong pwedeng gawin sa cruise ship na yan. So, dito, papunta na kami sa Melaka at dito na kami nag-exit. So, there you have it, ang ating top 5 na dapat puntahan nyo kapag isa kang Pinoy tourist doon sa Singapore, and syempre plus 1. So, sana nagustuhan nyo, follow and subscribe na lang. Bye-bye!